sinabi si Alex, nag-isip siya. Isang mapanganib na sindikato ang Oragon Group, Alex. Don't mess with them. Hindi bali nang hindi mo ko matulungan, huwag ka lamang mapahamak. Mas marami higit na mapanganib ako mga kaso nang nasa NBI pa ako. Chris, don't worry. I can take care of myself. At wala akong hindi gagawin para sa'yo. Lihim na pahabol ng puso ng dalaga. May mga pagkakataong pinagsisisihan ni Alex kung bakit tinanggap niyang maging kliyente si Attorney Chris Villanueva. Sa simula pa lamang, aware na siya sa matinding masculine appeal ng abogado. Hindi niya kayang ignorahin ang mga katangian nito para manatili siyang indifferent sa lalaki. On the other hand, si Chris din ang tagapag-alala sa kanya ng mga kamaliang nagawa niya sa kanyang buhay, na naging dahilan kung bakit naging mailap ang kanyang puso sa pag-ibig. Pero ngayon ay alam niyang wala siyang dapat na pagsisihan. May pag-alala at malasakit sa kanya si Chris. Sapat na ito para ipagsapalaran niya ang kanyang buhay at ang kanyang puso sa anumang pagdurusang aanihin ng kanyang lihim na pagtatangi sa kliyenteng abogado. I'm nobody para pag-aksayang isalvage ng sinumang sindikato. Nagbibirong sabi ng dalaga. Huwag ka magbiro, Alex. Kung may mangyari sa'yo, dadaramdamin ko ng labis. May kislap sa mga mata ng abogado na napansin ni Alex na noon lamang niya nakita. Pero saglit lamang ito. Maingat naman ako. Don't worry. Kapag nalutas ng kasong ito, kukuha ako ng 2 tickets patungong Boracay and we will spend 1 week there for a holiday. You and I. Why? Bilang bonus for a job well done. Yan ang gusto ko sa'yo, Chris. Marunong kang mag-appreciate sa isang maayos sa trabaho. Tatawagan kita. Inilagay niya ang sobre naglalaman ng mga larawan at blackmail note sa kanyang bag. Hiramin ko muna ito. Babayaran ko lamang ang bill at lalabas na tayo. No, mauuna na ako sa'yo, Chris. Mas makabubuting walang makita muna sa ating lalawan na magkasama. Later, pero wag muna ngayon. Okay lang ba sa'yo na mag-isa nga alis dito? Mag-isa ba ako nagpunta dito? Hindi ba? Tinanaw ni Chris ang palayong dalaga. Ngayon ay lumuwag ang pakiramdam nito. Pagkatapos sila mag-usap ni Alex, she always made him feel better because she seems to make things all right. Sino ka ba talaga behind that professional efficiency, Alex? Pabalong na naitanong ni Chris sa sarili. Sana ay dumating ang araw na makilala nito ang dalaga sa paraang iniisip ng abogado. May pakiramdam itong ibang-ibang pagkatao ng lady detective behind her cool and mysterious indifference. Nakalaang maghintay si Chris. Ngunit ngayon, ang problema nito ay kung paano nila malalaman kung sinong tao o mga taong nasa likod ng pang-blackmail nito. Ano ang motibo o dahilan ng mga ito? At ano ang gagawin niya o nila ni Alex kapag nalaman nila kung sino ang mga ito? Napabuntong hininga na lamang si Chris. Nagdaan sa supermarket si Alex para bumili ng pagkakain niya at ng alaga niyang pusang si Habi. Malapit lamang ito sinuupahan niya ang apartment. Tahimik ang subdivision na tinitirhan ni Alex sa Parañaque. Luma na ng kaunti ng apartment pero maayos ito. Matibay at presko. Hindi din mahal ang upa dito ng abogada dahil siya ang pinakiusapan ng may-ari na mangolekta sa buwanang upa ng ilan pang tenants na nakatira sa 6th-floor apartment na iyon. Nagrereklamo ang hihaw ni Habi nang salubungin siya ng pusa at panay ang kiskis nito sa katawan ng binti ni Alex. Oo, alam kong gutom ka na at masama ang loob mo. Anang dalaga at kinamot ang ulo ng alaga. Heto, dala ko ang iyong pagkain. Halika na. Sumunod sa kanya si Habi sa kusina kung saan niya inilagay ang pinggan ng pusa, ang pagkain nito. Pagkatapos siya naman ang kumain. Nag-sandwich na lamang siya at uminom ng gatas. Simot naman ang pagkain ng pusa niya na napakataba. Higit ako sa iyo, Habi, dahil wala kang problema. Anang dalaga. Hindi tulad ng kaibigan nating si Chris. Mabigat ang problema nito ngayon. Napangiti siya na mapansing tulog na ang kausap na pusa. Muli niyang tinunghayan ang mga larawan. Kung totoong nangyari ito, naiinggit ako sa iyo. Anya sa babaeng nasa larawan. Pero sino ang gustong magpaalis kay Chris sa opisina nila? Huminga na malalim si Alex. Bakit kailangan kang
magkaproblema ng ganito, Chris. Sari-sari ang mga problema ng mga kliyente ni Alex. Karamihan ay mga mayayaman at mga professional ang nangangailangan ng kanyang services bilang private investigator. Hindi gaanong marami ang mga private detectives sa bansa, lalo pa nga at babae. Karamihan sa kanya mga sinubaybayan ay ang mga nangangaliwang mga asawa at nagtataksil sa mga kasintahan. Marami siyang mga kliyenteng abogado na nangangalap ng mga impormasyon para sa hawak ng mga kaso ng mga ito. Ngunit talagang si Alex ay paborito si Chris. Hindi lamang sa kadahilanang ito na yata ang pinaka-attractive na lalaki nakita niya, kundi dahil naniniwala si Alex na mahuhusay na abogado ito. Galayanteng kliyente at hindi nagrereklamo sa ibinibayad nitong service fee sa kanya. Marami na siyang serbisyong naibigay sa abogado, kaugnay sa mga kasong hawak nito. Hindi sinasadya ni Alex na magbighaning sa binata. Alam niya magiging hopeless situation lamang ang lahat kahit natay pa siya, halimbawa ni Chris. Matagal nang alam ng dalaga na hindi siya pwede sa permanent relationships. Kailangang palaging malinaw ang isipan niya at nakatuon lamang sa kanyang ginagawa. Ngunit may namuo na siyang damdamin para kay Chris. There's nothing she can do about this. Marahil ang magagawa lamang niya ay ang tapusin ang business relationship nila para maiwasan ang pagkikita nila. Natutokso na siyang gawin ito, ngunit mag-uusisa si Chris kung bakit. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kapag nagkataon. Baka lalo lamang makalata ang abogado tungkol sa liham niyang pagtatangi dito. Nagiging mahirap na para kay Alex ang pagtatago sa kanyang nararamdaman tuwing magkikita sila ni Chris. At ngayon, nanganganib ang buhay ni Chris. He had been a fearless lawyer who pursued the ends of justice. Kahit sino pang involved, hindi nabibili ang prinsipyo nito. Parehas ito kung lumaban. Pinasagasaan siguro si Chris na isang importanteng tao na naghahangad ngayong mawala siya sa kanilang law firm. Ngunit sino at bakit? Kung may kinalaman ito sa Oragon Group of Companies, baka makagawa siya ng paraan. Kilala niya ang taong nasa likod ng Oragon Group. Minsan ay may inagawa siyang favor para kay Mr. Ji-Yoon Sui. May nasolve siyang kaso na naging dahilan para malinis ang pangalan ng milyonaryong negosyante na pagkakasangkot sa isang anomalya. Nagkaroon ng utang na loob sa kanya ang mistisong incheck kung isang multimillionaire in his own right. Nagpasalamat ito sa kanya at sinabing nakahanda itong tumulong bilang pagtanaw ng utang na loob. Magsabi lamang daw siya. Kahit kailan ay wala pang hininging pabor mula dito si Chris o si Alex. Ngayon lamang kapag nagkataon, para kay Chris. Wala siyang hindi gagawin para dito. Ang problema na lamang niya ay kung matatandaan pa siya ni Mr. Su at kung tutupad ito sa ipinangako. Kinabukasan, nagtungo si Alex sa Oragon Towers, kung saan naroon ang main office ng Oragon Group ayon sa calling card na ibinigay sa kanya ni Mr. Choi. Nakasuot siya ng light yellow tailored suit. Lahat halos ng nasa lobby ng gusali ay nakatingin sa kanya. Head-turner talaga si Alex dahil sa taglay nitong kagandahan. Gusto kong makausap si Mr. Choi. Anya sa magandang receptionist na nasa registration desk. I'm attorney Alex. He knows me personally. May appointment po ba kayo dito? Wala, pero if you will tell him that I'm here, natitiyak kong kakausapin nito ako. Just a moment, ma'am. Maupo muna kayo. Itinuro ng receptionist ang silya sa tapat ng desk nito. Tumawag sa intercom ang babae. Ilang sandali pa, isang incheck na ang may natipunong pangangatawan ng niluwa ng elevator at lumapit kay Alex. Attorney Alex? Tanong nito kay Alex. Yes, I'm attorney Alex. Tumayo si Alex. Please come with me. Sumakay sila sa elevator at pinindot ng lalaki ang pinakamataas na palapag ng gusali. Bumukas ang elevator sa penthouse ng Oragon Towers. May nakaabang na 2 bodyguards sa may labasan. Sumama si Alex sa mga ito. Mula sa terrace ng penthouse, kumaway ang isang may edad na ngunit matikas pa ring mistiso chino. Nasa bensa ito at kumakain. Welcome, Alex. Nakangiting bati nito. Please join me.
Naupo si Alex sa tapat ni Mr. Choi. "What would you like to eat?" Tanong ng milyonaryo. "Just a cup of coffee." Nakangiting sagot niya. Isa sa mga Chinese immigrants sa bansa si Mr. Choi at may mayaman ito dito. May duda nga ang abogada na may katiwalian ding kinasasangkutan ng check para makarating ito sa kinaroroonan ngayon. "It has been a long time, Alex, since we saw each other," ani Mr. Choi. "It seems that you are getting more beautiful." Ngumiti si Alex. "Nakabihis lamang ako ngayon," anya. "Kailan ka ba magtatrabaho para sa akin? I am willing to double it or triple your income." Seryosong wika ng incheck. Matagal na nitong inaalok ang abogada na maging consultant sa hawak nitong mga negosyo. Ngunit nagpakatanggi-tanggi si Alex. "Kilala mo ako, Mr. Choi. Ayaw kong may boss. I work for myself in my own time. I hope you will change your mind. Why don't you eat? Masyado ka yatang pumapayat. Hindi makakasama kung magdagdag ka ng konting weight. Gamay ko ang pagiging slim. Mas mabilis akong kumilos." The efficient detective. "So, what brings you here today?" "May hihilingin sana akong tulong." "What?" "By all means." "Anong problema?" Ipiniliwanag ni Alex ang nangyari kay Chris Villanueva. Nagsimula ito ng raid ang isang club na nagpapalabas sa malaswang ball shows at ang Flaming Red Disco Club ang pagkamaari ng Oragon Group. Ayon kay Johnny Chung-soon na namamahala dito. Si Chung-soon. Nag-uutang ito noon sa akin kaya parang isinanla sa akin ng club. Pero nakabayad na ito at sole owner na ito ng nasabing club. Nasa dead end na naman pala ako. Huminga na malalim si Alex. Alam kong frustrated ka dahil ngayon ay kailangan mong maghanap ng somewhere else sa blackmailer. Napailing si Mr. Choi. Akala ni Chung-soon na naisa nito ako dahil pinalalabas nitong ako ang may kagagawa ng blackmail. Sabihin mo sa iyong attorney Villanueva na ang kaaway niya ay kaaway ko na rin ngayon. Ang kanyang attorney, Villanueva? Nagmula si Alex. Parang ipinapahiwatig ni Mr. Choi na alam nito ang damdamin nito para kay Chris. Hindi alam ni attorney Villanueva na nagpunta ako dito. Yun ba? Well, nakahanda akong tumulong kung kailangan mo ng tulong ko. Just let me know kung may mahihingan ka ng tungkol sa blackmailer na ito. Okay? I will do that, Alex. Tumayo ng abogada dahil dapat na siyang magpaalam. Salamat pinakahirapan mo ko, Mr. Choi. The pleasure is mine, Alex. I'll keep in touch, Mr. Choi. Sabihin mo kay Attorney Villanueva na lumingon ito sa likuran nito tuwina. Ang tao lamang na nakatunghay mula sa ating balikat ang nakakasilip sa ginagawa natin, hindi ba? Naisip ko nga yan, Mr. Choi. Isinuot ni Alex ang kanyang dark glasses. Magpapaalam na ako. This is not a goodbye, Alex. I'm sure na magkikita tayong muli. Papunta sa kanyang health club si Chris na matanghaling tumawag dito si Alex. Gumawa ng appointment ang dalaga para magkita sila doon. Mahalaga daw ang sasabihin niya. Natensyon si Chris. Ayaw magsabi ng kahit na ano ng dalaga sa telepono na standard operating procedure ng detective. Nawala sa isipan ni Chris ang pag-workout sa gym. He kept on guessing kung ano ang sasabihin ng private investigator. At hindi nakabuti ito sa tensyonado ng nerves nito. Mangilan-ngilan ang tao sa loob ng health club dahil maaga pa. Pero busy ang mga ito sa aerobics. Naitanong ito sa sarili kung ano na namang balatayong suot ni Alex kapag dumating siya sa health club. Relax, sa loob-loob niya. Kumilos ka na parang normal lamang ang lahat. Ngunit hindi na naging normal ang ni Chris mula na matanggap niya ang mga larawan. Attorney Villanueva, halika't mag-tennis tayo. Yaya ng isang kakilala ni Chris na nakita nito doon. Hindi ako magtatagal. Magbabas lamang ako ng kaunting kolesterol. Magbabike na lamang ako. Tugon niya. Next time na lamang ha. Okay, see you. Sinabi ni Alex na hahanapin siya nito. Kaya pupwesto ito sa isang lugar na madali itong makita ng dalaga. Bumababa ang isang may edad ng lalaki nang palapit si Chris sa isang bike. Naiwan doon ang isang matrona. Tinitigan ni Chris ang babae.
hanggang sa narealize nito ang kahibangan. Imposibleng si Alex ito. Oo nga't madalas itong gulatin ng dalaga sa iba-ibang nitong balat kayo. Ngunit imposible namang siya itong mataba at magpandak na matronang ito. Nasisira na ang ulo ko sa loob-loob ng abogado. Natahiling ito bago sumampa sa bike. Napansin niya ang isang lalaking instructor doon. May kausap itong magandang babae. Slim, matangkad. Ipinakikita ng instructor dito ang mga equipment sa health club. Ang bagong member? Naiisip ni Chris. Maganda ang babae at ang swerte naman ng instructor na iyon. Ngunit ang likuran lamang ng babae ang nakikita ni Chris. Nakasuot ng guhitang tube ang white leotards ang bagong member na ito. Nakatali rin ang ponytail style ang abot balikat na buhok ng babae. Long-legged ito. Kung hindi lamang sa kasalukuyan itong problema, baka kanina pa nito nakagawa ng paraan si Chris para makilala ito. Ikaw na yan, Chris? Chris jerked his head up nang marinig ito ang pamilyar na tinig. Habang maang ito sa nakatitig sa tumawag. Palapit na ngayon ang magandang babae sa abogado. She has Alex eyes, naisip ni Chris. Pero paano nangyari ito? Napakaganda ng babae. Bago nakabuelo si Chris, tumakbong palapit dito ang babae at yumakap ito. Makisakay ka sa akin at saka na ako magpapaliwanag. Bulong ni Alex. Natatandaan mo pala ang aking pangalan. Bumaling si Alex sa kasamang instructor na halatang nadisgustado. You see, hindi pa pala ako nakakalimutan nito. Nakangiting wika ng dalaga. Muli siyang naglambing. Ako nga ito, darling. Ang tagal nating hindi nagkita. Kailan ba yung huli? Noong kasal ni na at Joey? Paano? Miss Delgado. Ang instructor na naroon pa din. Dito na lamang ako sa bike. Marami kaming pagkukwentuhan ng aking long-lost love. Tumango ang instructor at lumayo. Tinatigan ni Alex si Chris. Nakatingin pa rin ito sa kanya na tila isa siyang Diyosa na nakabababa lamang mula sa langit. Wala na yung instructor. Pwede na siguro tayo mag-usap? My God, Alex. Parang hindi ako makapaniwala. Tama na ang arte, Chris. Naka-makeup yata ngayon. Natural lamang naman sa mga kababaihan ang magligay nito. Nagsisimula na mag-somersault ang puso ng dalaga. Naninibago lamang kasi ako. Ang ganda mo pala talaga. Thanks. Hindi ito ang tamang panahon para sa personal na pag-uusap, Chris. Mukhang tensyonada kang bigla. Akala ko nasiyahan ka na makita mo ako. Kaya nga niyakap na kita eh. Nagkibit balikat si Chris. Lumukuwang si Alex at pinagkan ito sa pisngi. There. Masaya ka na? Hindi pa. Napansin ng abogado na sila na lamang ang naiwan sa loob ng gym. Bago nakakilo si Alex ay nahaltak nito ang dalaga. Niyakap at hinanap nito ang mga labi ng dalaga. He kissed her hungrily. Matagal. Nabigla si Alex at nawalan siya ng panimbang. Lumapit siya sa mga balikat ni Chris at ninamnam ang halik. Ganito pala katamis sa mga labi nito. Sa loob-loob niya. Kissed him back. As savagely as he had kissed her. They were both breathless afterwards. Iyan ang nararapat sa iyo dahil sa madalas mong paggulat sa akin. Biro ni Chris. Palagi mo akong iniisahan. Huy, wala akong ginagawang ganun. At saka na natin pinag-usapan yan. Napansin ni Chris na may mga pumapasok na sa gym. Sinikap ni Alex na kalmahin ang sariling emosyon. Hindi siya dapat na maging emosyonal. Hindi kailangan magkaroon ng ideya si Chris tungkol sa damdamin niya nito. She had seen the fire in his eyes a few moments ago. Hindi niya inaasahan ang init ng paghahangad na ipinadama sa kanya ni Chris. Chris could not keep himself to stare at her. Bakit ngayon lamang nito napansin ang alindog ng dalaga? Makinis at maputing kutis, hugis pusong mukha, exotic, almond-shaped eyes. Very desirable si Alex. Gusto niyang muling yakapin ang dalaga at halikan. Bakit ngayon mo lamang ipinadama sa akin ito, Alex? Sabihin na lamang nating hindi ko rin sinasadya. Naisip niya ang kanyang plano although alam niyang papanganib ito. At isang kabaliwan.